What's up mga ka-free thinkers and future bulaang kapatid? Welcome back to the only show that dissects the divine word. Salad, straight from the pulpit of Kuya Masterclass. Grab your popcorn, cause it's another wild ride. So, the latest decree from Mount Olympus este. From the sermon, if you're one of yung mga ayaw sumunod, well, lumabas na nga kayo talaga, bilisan ninyo, sige na, bilisan na ninyo. Charming. So much for seeking the lost sheep, no? Here, it's more like, don't let the door hit you on the way out, you disobedient peasant. He even asks, paanong magiging karangalan mo ba, yung mga ayaw sumunod? Kuya, maybe real honor isn't about blind obedience, but, say, living a life of Christ-like poverty instead of billionaire-style karangalan. Just a thought. Then there's this gem. Paano ngayon kayong magiging tatak ng pagiging puno nung namumuno kung hindi ninyo sinusunod yung pamumuno sa inyo? You gotta be his tatak, his brand. But the OG apostles? They were dukkha, not living in Luho, with a camera crew for every good deed. Here, the tatak seems to be blind obedience, or maybe a share in his many businesses. He even scoffs at, puro na lang kayong mabuting gawa, puro na lang kayo pag-ibig, o mabuting gawa sa mga tagalabas, pero sa loob, ang mabuting gawa mo kailangan humit ka ng patarget para masumaman si Daniel Razon. And get this, ay hindi ko pinamumunuan yung mga ayaw sumunod. So, if you don't follow, you're not his problem. It's like a doctor saying, I don't treat patients who don't take my questionable prescriptions. So if the flock is small, it's their fault for not being uto-uto. Convenient, no? He also touches on rumors. Nagbebenta daw kayo ng ganito. Nagbebenta daw kayo ng ganon. His advice? Halimbawa kung may totoong ganyan, itigil ninyo yan. Oh, the irony is richer than his reported net worth. Stop selling stuff. Unless it's our stuff like, you know, that booze we preach against but allegedly profit from. And if you've been a member for 10 town, or 20 town, or 30 town, and dare to question, you're instantly labeled hindi ka tunay na kapatid. So much for open discussion. It's more like my way or the highway to hell. So if you're done with the sumunod ka na lang programming and prefer to use your God-given brain, even if they call you magagaling sa sarili nila, welcome to the club. Don't be a spiritual doormat. Smash that subscribe button harder than they smash dissent. Let's keep questioning the unquestionable. Unlike some leaders hiding in their aparador, we're all about open dialogue. Click subscribe, or Kuya might not consider you part of his flock. Your choice. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Kuya. Opo, Kuya. Ngayon, yung mga ayaw sumunod, yung mga magagaling sa sarili nila, yung mga sila ang mga matutuwid, lumabas na nga kayo talaga. Bilisan ninyo. Yeah. Sige na, bilisan na ninyo. Bakit? Kasi kung hindi naman kayo susunod, ay hindi naman magiging maganda. Biruin mo, paano magiging karangalan mo ba yung mga ayaw sumunod? Kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa. Kaya nga ang ano natin, ayaw nyo sumunod sa aral, lumabas na lang kayo. Kapatid na Rodel. Kaya nga magsitalima kayo, alam mo, I have to be very emphatic on this already, kapatid na Rodel. Kapatid na Rodel. At kung sumasampalataya ka, kapatid na Rodel, tatalima ka sa namiminuno sa'yo. Kung halimbawa, hindi ka naman sumasampalataya, yung namumuno sa'yo, ayaw ka naman magpasakop, ano parake, kapatid na Rodel? Opo. Parake. Paano ngayon kayong magiging tatak ng pagiging puno nung namumuno kung hindi ninyo sinusunod yung pamumuno sa inyo? Kapatid na Rodel. O ano ang ibig sabihin? Diyan kasi, kapatid na Rodel, papasok ito. Paano ngayon tayo magiging tanda ng pagka-mangangaral noong na tanda ng pagkapuno, nung namumuno. Kasi ikaw lalabas, kaya nga ang resulta ng pinamumunuan nyo, hindi yun. Hindi yun. Hindi yun ang titignan mo. Bakit? Hindi sumusunod. Hindi nga sumusunod yun. Paano kang tatak nung namumuno na hindi ka nga sumusunod sa namumuno sa'yo? Ang tatak noong namumuno, ang tanda nung namumuno, yung sumusunod sa pamumuno niya. Amen. Kapatid na Rodel. Di ba?
Yung namumuno, kapatid na Rodel, dun sa pinamumunuan. Di ba? Opo. Sino ba yung pinamumunuan? Di yung nagpapapuno. Opo. Nakukuha mo ba, kapatid na Opo, Rodel? kuya. Sabihin mo ngayon, yan pinamumunuan. Hindi ko pinamumunuan yung mga ayaw sumunod. Bakit? Kung yan rin pinamumunuan ko, yung sumusunod yan dapat sa pamumuno ko. Pag hindi sumunod sa pamumuno mo, kapatid na Rodel, hindi mo yan pinamumunuan. Opo, tama po. Paano kang pinamumunuan nung hindi ka naman sumusunod sa pamumuno sa'yo? Ay nako po, maniwala ka, kapatid na Rodel. Pagka may nakita ka nasalit, kapatid na Rodel, naku po, ina. Ayan na, kapatid na Rodel. Diyan, hindi nagpapasakon, kapatid na. Kaya nga, kinakantsawan ka na, puro na lang kayo mabuting gawa. Puro na lang kayo pag-ibig. O, hindi ba? Ngayon sasabihin, bakit ika yung ganito? Ba't si ganon? Ba't si ganito? Ba't si ganyan? Teka muna. Hindi individual ang pinag-uusapan lang dyan. Pinag-uusapan dyan yung samahan, kapatid na Rodel. Ba't kasi ganon? Yung ikang si ganon, kamag-anak niya pa naman, hindi sumusunod. Kung hindi sumusunod yan, hindi ko pinamumunuan yan. Opo, kuya. Bakit? Kung pinamumunuan ko yan, dapat nagpapasakop sa pamumuno. Ba't ano ba ang sinasabi natin? Eto, hayag naman sa inyo lahat. Kapatid na Rodel. Kapatid na Rodel. Amen, kuya. Hindi alam. Bakit? Kasi dun mo makikita, kapatid na Rodel. Bakit? Sa pagkatatak yan, kapatid na Rodel. Tanda yan, kapatid. Diyos, ano yun? Ito, basa, kapatid na Rodel. Ulit, tsaka natin ituloy, kapatid na Rodel. Sinasabi, yung ganito. Kaya nga, kapatid na Rodel, yan ang lagi nating sinasabi. Halimbawa, for the sake of argument, merong ganito. Halimbawa, sinabi, ba't sabi ka ng ganon? Nagbebenta daw kayo ng ganito. Nagbebenta daw kayo ng ganon. Ano ba sinasabi natin? Meron pa bang ganyan? Halimbawa, kung may totoong ganyan, itigil ninyo yan. Di ba ganon, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Yung ayaw tumigil, ayaw sumunod. Teka, lumayas kayo. Ba't naman yung ganito? Ganon ang gawa. Nagkamali. Gusto mo naman pala, gagaya mo naman kami sa'yo. Di ba? Ganun lang naman yun, kapatid na Rodel. At naghahanap kayo ng magpapaakay naman sa inyo. Okay lang. Kung may mauuto kayo, fine, wala namang problema. Yung mga nauto ninyo, kaparehon yung uto-uto. Ganun lang naman yun, di ba? Opo. Yung halimbawa gustong sumunod sa inyo, wala namang problema yon. We live in a democratic country. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos, ng free will. Go ahead, walang problema doon. Sasabihin mo, bula ang propeta, bula ang... ba't doon ka lang nakakonsentrate? Meron din bula ang kapatid. Sino yon? Di kasama na doon yung mga nagtataran walang hiya. Diba? Ba't yung ganito? Sino-sino? Galing ako. 10 taon ako dyan. 20 taon ako dyan. 30 taon ako dyan. Ngayon, ano ngayon ang ginagawa mo? Ganito, ganyan. Nagsasalita ka ng hindi, kung ano-ano, etc. Hindi ka tunay na kapatid. Opo. Di ba? Ganun lang naman.